Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na kaya napakagulo ang mundo ay sa kadahilan ng ang mga tao, halos lahat ng mga tao, ay wala ng sense of sin na tinatawag. Itong sense of sin ay yung hindi na pinapahalagan yung gumawa ng mabuti. Dahil kahit mali, kahit kasalanan, ay tinatanggap na nila o tinatanggap na ng mundo. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na si Jesus ay pumasok sa kwarto na kung saan nandun ang kanyang mga alagad. Sila ay takot, sila ay nawawalan ng pag-asa, kaya nagulat sila at natakot lalo nung nakita si Jesus, nakala nila ay multo, kaya't sabi niya, hindi ako multo. Ang nakakatuwa dito, nung nakita ni Mary Magdalene, yung unang nakakita kay Jesus nung siya ay nabuhay na mag-uli, ay na-recognize niya agad, nakilala niya agad ang Diyos. Pero sabi ni Lord, huwag mo akong hawakan. Pero itong mga alagad na ito, nakitang-kita na nga nila si Jesus, hindi pa rin sila makapaniwala. Kaya dito natin makikita na kapag tayo ay takot, kapag tayo ay sarado sa ating kaisipan, ay hindi natin makikilala ang Diyos. Hindi dapat nakaugnay sa ating mga pandinig, sa ating mga nakikita para maniwala sa Diyos. Ang pinakamahalaga ay yung ating spiritual, yung ating relasyon sa Diyos. Yung inward spirituality na tinatawag, na kung saan kilala mo ang Diyos kahit hindi mo nakikita siya physical. At dito ay makita natin na sinabi niya sa kanyang mga alagad na humayo kayo at maging saksi. Sabihin niyo kung anong yung nakita at narinig, na ang pagsisisi ay kailangan at ang Diyos lamang, si Jesus lamang ang makapagpatawad. Ang problema dito ay yung pagsisisi, sabi nga, ay nawawala dahil nawawala ang sense of sin ng mga tao ngayon. Sana ang hamon ng Diyos sa atin ay huwag tayong makiisa sa ganung pananaw na kung kasalanan, maliit man o malaki, huwag nating gawing tama ang mali. Ito yung hamon niya sa atin ngayon. Pinapaalala niya na matuto tayong humingi ng tawad, magsisi, para maibahagi natin ang kabutihan ng Diyos. At nawa makita sa ating buhay na buhay ang Diyos. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa iyo at sa akin. God bless and God is good.